Hi mga kalalabs! Kamusta po kayong lahat? Welcome back to another vlog! It's been a while. Ilang days akong hindi nag-vlog. Alam nyo na yan. Pag hindi nagbablog si Mami Faye, kung hindi busy, may pinaglalaban pang jet lag. At alam nyo ba, naiinis ako kasi itong si Nicole, hindi ko alam kung ganito yung mga anak nyo, na hindi natutulog hanggang alas 4 na madaling araw. Dabog siya ng dabog. Natulog ako ng 10:30 ng gabi. Tapos narinig, may kumaluskos kasi parang ganun ako pag may naririnig ako, nagigising ako kaagad. Ngayon, nagising ako ng 1:30. Oh my God. Sigaw siya ng sigaw, tili siya ng tili. Gusto ko siyang kurutin kagabi. And sobrang nahihirapan na nga akong makarecover sa jet lag ko. Tapos, siya pa na ang ingay-ingay niya, madaling araw na hanggang alas 4 siyang nagtititili. At naluloka ako. Kung ganyan yung mga anak nyo, comment down below. Kasi pinapabayaan ko siya pag weekend. Pero pag yung linggo, nitong Sunday, today is Sunday, hindi siya pwedeng maganyan-ganyan. So, pag naggaganyan siya ng tuloy-tuloy, kukunin ko lahat ng mga gadget niya. Like yung laptop, yung cellphone, pati yung computer sa room. Kukunin ko talaga siya. Kasi nakakaano siya, yung parang nakakabulabog siya ng tulog. At isa pa, hindi healthy yung nagpupuyat. Kaya, subukan niya ako mamayang gabi. Kasi talagang galit ako. Nairita ako kasi tinatry kong makarecover sa jet lag ko. Tapos siya yung dabog ng dabog, tili siya ng tili. Napapano ka? Hinayaan ko lang siya kagabi kasi Saturday nga, wala siyang pasok today dahil nga Sunday, o ulitin ko na naman kasi lutang na naman si Mami Faye, alam na this. Wala talaga akong tulog, nakatulog na ako ng alas 3 ng madaling araw na naririnig ko pa rin siya sa, my gosh. Like, alas 3, idip ako, tapos bibigla na naman siyang magdadabog ng pintuan niya kung ano-ano yung kinakaluskos niya. Hanggang 3:30, hanggang umabot na, nakaidlip na siguro ako alas 4 o alas 4:30. So parang ako, sabi ko kailangan ko matulog ng maaga kasi may mga ganap ako the next day, today. My gosh siya, naloka talaga ako mga kalalabs. Anyway, galing ako ng grocery store, o diba, nagsermon si Mami Faye. Bumili ako ng lettuce. Ayan, kasi plano kong gumawa ng salad-saladan. And bumili ako ng mga juice. Meron akong dehydrator at saka the remedy. Ito yung paborito ko, especially pag sumasakit yung ulo ko kasi good siya, maganda siya. And then, bumili ako ng egg noodles kasi gagawa ako ng chicken noodles for dinner mamaya. And then, bumili ako nito, naka-sale siya, $4 dalawa. And gusto ko yung anchovies pasta ba? Parang kagabi pa ako nagkikrave. Sabi ko, gusto ko ng pasta, yung spaghetti na simple-simple lang. Yung nilagyan mo lang siya ng garlic, olive oil, parmesan cheese, tapos anchovies. That's it. And lemon. Yun na yun. Masarap siya. Gagawin ko siya ngayon. Actually, lunch ko na lang yun. And hindi ko alam kung matamis to kasi sabi niya sweet. So, extra juicy with a naturally sweet aromatic flavor. Maliliit na lemon. Mura kasi siya. Nasa lang, $2.50, something like that. So, binili ko siya. I-try ko nga yan. Sana hindi siya masyadong matamis. Kasi ginagamit ko talagang bumibili ako ng maraming lemon. Kasi mahilig si Nicole sa lemon. Tapos yung mga niluluto ko, nilalagyan ko siya ng lemon. Kaya, kailangan marami akong lemon dito sa bahay. And, bumili ako ng celery, parmesan cheese, chili flakes, hindi ko alam kung na-pronounce ko yan properly, and anchovies na filet na anchovies. Gustong gusto ko to. Bumili ako ng nuts na mix. And then, we have chicken breast na mayroong skin at saka buto-buto. Mas mura kasi to. Kasi kung bibilhin nyo yung skinless tapos boneless, mahal siya. So much better na kayo na lang magtanggal ng skin niya tapos yung buto niya. Maluluto nyo pa naman yan. Pero ako kasi, yung skin kasi, may plan ako dyan, pero hindi ko alam kung magagawa ko siya. Pero yung buto kasi, masarap siya pag nagsusoup, 'di ba? Ayan, chicken, and then we have chicken wings.
Ito siya. Chicken wings. Okay. Yan lang yung mga nabili natin sa grocery store today. Hindi ko alam kung nabanggit ko. Nauna yata yung sermon ko. No? Hindi ko alam kung nabanggit ko sa inyo na today is the day na darating si Papa Dave. Yes, wala pa siya dito sa bahay. Ngayon pa lang siya darating mamayang gabi. Pipick upin ko siya sa airport. Kasi nung nasa bahay siya, nilabhan ko yung sa Pinas, naglaba ako ng gamit niya. Nilaban ko yung mga hoodie niya, mga damit niya, tapos mga medyas niya, mga underwear, ganyan, para pag aalis siya, sa next destination niya, malinis lahat ng mga gamit niya. Ngayon, naiwan yung hoodie niya. Wala siyang hoodie. Nakakaloka. Naiwan doon sa bahay. Pero nadala ko siya. Actually, nadala ko siyang pauwi dito. So sabi niya, nasaan yung hoodie ko? Sabi niya gano'n. Ay, sorry, nasa Sampayan. Ngayon, wala siyang hoodie pauwi dito. Sabi niya, kailangan mo akong pick upin. Sabi niya gano'n sa akin eh. Sabi ko, dream mo yan eh, yung pinipick up ka. Niloloko niya pa nga ako kagabi. Pag pipick upin mo ako, sabi niya gano'n, dalan mo ako ng sign, yung welcome home, Papa Dave. Dala ka ng lobo at saka flower. Sabi ko para ka namang ewan dyan, sabi kong gano'n sa kanya. Ano ka, like matagal kang nawala, yung papunta ka pa lang na. Kaloka yun. Ang dami niyang hanars sa life. But na-miss ko na yan kasi matagal na kami hindi nakikita. Nagkita kami last is nung nandoon siya sa bahay. So, pauwi na po ang aking makulit na bahay. Makulit na asawa. Mangungulit-ngulit na naman siya. Siya talaga yung tipong tao na makulit. Kahit sa chat, makulit siya. Yung ang haba-haba ng telenovela yung i-chat niya sa'yo, si Papa Dave. Like, parang kausap mo siya. Yung parang binabasa mo yung chat niya or text niya na ang haba-haba. Parang andyan lang siya sa tabi mo na bla 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 bla. Ganun yun. Grabe, para siyang libro na ewan. Nakakaloka siya sometimes. Pero namimiss ko yung ganun niya. Pag yung sobrang tahimik, tapos wala siya, yung nangungulit, nangingiliti, ganyan, namimiss ko yung mga ganun. So, yeah. Anyway, put away ko to. Magluluto tayo ng ating kakainin. Gagawa ko ng ating spaghetti leoli. Basta yun na yun. Yung lang, yung olive oil tsaka garlic, ganun. Tapos gawin ko na rin tong chicken wings. Ang ilalagay ko lang dito is salt, black pepper, tapos sinigang mix. Hindi siya sinigang na soup, sinigang chicken wings. Siya? Air fryer. I-air fry natin siya. Okay, alright. Ayan, put away. And luto tayo.
Lunch is ready, mga kalalab. So, ito yung ating pasta. Tapos, ito yung ating chicken wings. And then, gumawa na rin ako ng salad dressing. Ito yung favorite ko talaga. Caesar salad dressing. O, diba? Ayan. Kain na tayo at gising na yung prinsesa ko. Kunti lang talaga yung niluto kong pasta. Hati lang kami ni Nito ni Nicole. Kasi, pag madami, hindi namin siya maubos. Tapos, hindi na siya okay pag yung, alam mo yung, kailangan fresh na fresh yung pasta natin pag ano. Kailangan yung parang gagawa ka tapos sakto lang, tapos kakainin mo right away. 'Di ba? Ayan, ito lang yung sa akin. At kay Nicole ito. And chicken wings. Kain po tayo. Meron pa akong second batch na chicken wings na lulutuin. And then after this, lalabas pa pala ako, bibili ako ng beans. Kuha ka ng ano mo, pork mo. Bibili ako ng beans, yung mixed beans para sa salad. Kasi alam ko si Papa Di, pag jet lag din yun, gutom siya. Like, gigising din yung ng maaga, alas 4, ganyan. Tapos maghahanap ng pagkain. So, kailangan meron akong pagkain dito sa ref. Tsaka mga snack-snack, alam na this. As usual, yung mga ganap-ganap natin pag dumadating si Papa Dave. May nabasa pala akong comment kanina, mga kalalabs. Ang sabi niya, Mami Faye, yung kilay mo nagbabrown na, ay nagbabalat na, sabi niya. So, tinatanong niya kung meron daw bang binigay sa akin na cream or anything na ilalagay sa kilay. Kasi yung sabi niya, yung sa kanya daw meron. Ako po wala. Ang tawag nila is dry healing siya. Ito na yung kilay natin for today. Ayan siya. I think, kailangan mo ng second session or yung retouch para mag-ano siya. Yung parang, yung mag-darken pa ng, hindi ng bongga, pero yung talagang sakto sa gusto mong kulay. Kasi itong akin, ano pa lang siya, ilang weeks pa lang siya, wala pa siyang isang buwan. Pero ano na siya, yung parang nag-healed na siya na ano, di ko alam, pero parang nag-brighten siya, no, Nicole? Hindi siya yung dark na unang-una na parang hindi ko siya bet nung unang-unang gawa. Kasi ano siya, yung sobrang dark, para siyang weird para sa akin. Pero ito ngayon, sakto na siya, yung I woke up like this na meron ka ng kilay right away. Okay naman siya, hindi naman siya nangati sa akin. At first, nung kasagsagan ng pamamalat niya, yun yung time na parang naiirita ako kasi ano siya, para siyang nabibinat na something. Tapos, nung after 3 days, 5 days niya, natanggal na siya lahat. Nung naligo ako, natanggal yung mga balat-balat niya. Tapos hanggang ganyan na siya. Minsan nangangati siya, minsan hindi. So, it depends siguro kung hanggang kailan yung healing niya. Pero, para sa akin, wala naman akong masyadong naramdaman na kate. Kasi nga, ewan ko, di ko alam sa inyo. Baka sa inyo makate. How is it, Nicole? Good? Pero ako talaga hindi. Okay naman siya. Kaya, ikain na lang muna natin to dahil gutom na rin ako. Ayan, kain po. Perfect. Tara na sa airport, mga kalalabs. Ready na me. Magsasapatos na lang ako. Alam nyo, may something sa camera ko. Yung para bang ano, meron siyang cloudy na something. Like, hindi ko alam. Kanina ko pa siya inaayos. Yung para siyang blurry. Hindi ko alam kung na ano nyo, no. Comment down below, mga kalalabs, kung nakikita nyo na may pagka-blurry yung effect ng camera. Para siyang cloudy na ewan. Kanina ko pa siya pinupunasan kasi kanina, nung nagpapahinga ako, after akong nag-prepare ng mga needs ni Papa, yung pagkain niya, tapos naglinis ng konti, tinransfer ko yung file ko kanina sa laptop ko para ma-edit ko siya kaagad, para ma-upload ko siya the next day. Ngayon, tinitinan ko yung ano, yung kanina, yung kuha niya, para siyang cloudy. Alam niyo yung para siyang blurry na, ano bang blurry bang tawag doon? Basta, let me know the comment section, no, kung napansin nyo din, mga kalalabs, or ako lang. Di ko alam, pero pakiramdam ko yung quality ng camera ko ngayon is nag-iba siya. Hahanap ulit ako ng settings nito kasi parang, ano talaga siya. Nag-iba yung quality niya. Sana hindi siya masira. Kasi itong DJI Osmo Pocket 3 is medyo pricey siya.
Like yung price niya nasa, pag ano lang, yung hindi siya combo, nasa 800 something like that. Pero pag ano siya nasa combo is nasa 1,000 plus. Na Canadian dollars yun, no, mga kalalab. So, iniisip ko, sana wag kang masira. Kasi hindi natin want na bili ng camera, no. Medyo nagbo-blurry siya, nag-aalala ako. Hindi ko alam kung anong gagamitin kong bag, itong Lululemon bag ko ba. Kasi umuulan, mga kalalabs. Umuulan siya. Nababasa-basa siya. Yung Coach na bag ko, gusto ko travel, yung parang travel lang, o kaya meron kaming pupunta ni Papa Dib na kailangan ng malaking bag, ganun. Kasi ito okay naman siya, pang everyday bag ko talaga to, grocery, ganyan. But, ano bang gagamitin natin ba? Ito na lang. And by the way pala, mga kalabs, gustong-gusto ko tong lip tint na nabili ko sa Pinas. Ito yung Arcadia Beauty. If ever na na-try nyo na siya, bumili ako ng dalawang shade. Yung isa is, hindi siya ganito ka red or kapula. Hindi naman siya red parang nasa, hindi ko alam kung anong explanation ng color niya. Pero yung isa kasi nasa light side, yung parang lips color, tama ba? Lip color lang siya. Yung pag nilagay mo, hindi mo mahalata na may lip tint ka. Pero ito kasi, parang nakaka-lip siya ng mood. Yung gumaganda yung kulay ng mukha mo pag meron kang nakalagay na lip tint. Ayan. The Daily Lip Tint. Maganda siya. Arcadia Beauty. The best kasi, yung quality talaga ng mga product ni Miss Anakay. Yan. Anakay is the best. It's really good. So, you should try it. Kasi, hindi kayo magsisisi. Meron siyang, mint na, para siyang merong menthol na pag nadampi siya sa lips mo, meron siyang mint na effect. Parang ang lamig niya sa lips, parang ganun. Yun yung na-feel ko dito sa lip tint na to. Try nyo, mga kalalabs, pag kung gusto nyo lang itry. And dala na rin ako ng mini perfume na ito, para mabango-bango din ako mamaya pag niyakap ako ni Papa. Charot! May pag ganun, no? Pero paubos na siya. Gusto ko tong pabango na to. Yung YSL na mini. Pang talaga siya, pang travel. Okay. Ready na yung jacket ni Mister. Ay, lagay pala ako ng juice para may bigay ko sa kanya. Kasi gusto ko yung kanyang jet lag is hindi masyadong tumagal kagaya ng akin. Dala ako ng The Dehydrator kasi the best daw to pag syempre galing ka na aeroplano, yung katawan mo parang siya, yung need ng water or ma-hydrate. Tama ba ako? Ano yung pinagsabi mo, Mami Faye? Basta yun na yun. Okay, jacket. Yung jacket ko, syempre, ang nag-iisa, ito na yung jacket ko. Yung Zara na napakatagal na. Alam nyo, nag-iisip ako na bumili ng isa kong jacket, ng puffer jacket ng Aritzia. Pero comment down below, mga kalabs, kung meron kayong winter jacket na Aritzia, yung puffer nila. Puffer ba? Tama ba? If okay siya, worth it ba siya? Parang ganun. Kasi ayokong mag-spend ng too much money kung hindi man lang siya worth it. Alam mo yun? Kasi sabi nila warm daw yun, maganda daw yun. Pero yung presyo naman talaga niya is sobrang ganda din. I think the lowest price is 300 Canadian dollars. Correct me if I'm wrong. Kasi yun yung mga nakikita kong price niya. Siyempre, 285 plus tax, ganyan-ganyan. Depende kung anong klaseng puffer jacket. Kaya, comment down below, help me if worth it ba siya o hindi. Kung hindi naman para sa akin, para kay Nicole. Kasi alam ko si Nicole, gustong-gusto niyang Aritzia. Yung mga kabataan dito sa Canada, yun talaga yung brand nila. Yung Aritzia. Na napakamahal, pero good quality naman siya. Yun yung masasabi ko. Kasi meron din naman ako mga nabili sa Aritzia na good quality din naman. Okay, tama na ang daldal. Magsapatos na ako and let's go. Grabe na talaga ang ulan dito sa Vancouver. Forevermore. Hindi na siya tumigil. Kaloka. Pero no complain naman. Kasi kung dito maulan, sa ibang part nga ng Canada snow, nagmaminus, sobrang lamig. Dito ulan lang yung kalaban namin. Hindi naman siya ganun kalamig. Kasi ako, ngayon, hindi ako nilalamig. Sakto lang. Buti na lang, malapit lang din yung SkyTrain station sa bahay namin. 10 minutes away lang. Maglalan si Papa Dave ng 7:15 and I think
It's already 6:15. So, sakto lang yung time ko. Ayaw kasi ng sobrang aga ko. Baka mamaya, maghintay tayo ng matagal dun. Okay na yung maaga ka ng mga 20 minutes ganyan. Pero yung 1 hour early, parang hirap maghintay be. Diba? Ito palang nilalakaran natin is Yaletown. Dito yung mga restaurant, mga ganyan. Party. And then yung Skytrain dyan lang, straight lang tayo. Maghintay ako ng 3 minutes mga kalalabs kasi yung naunang train kanina papuntang Richmond, yung sasakyan natin is YBR Airport. So 3 minutes lang naman. Wait natin siya. Airport na ako mga kalalab. So, bumili ako ng mint tea kasi hay nako, parang bumabaltad yung sikmura ko sa Skytrain kanina. Kaya bumili lang ako nito. And, eksakto yung dating natin kasi kakalan lang nila Papa Dave. Nasa loob pa siya na plano pero nag-message na siya sa akin na nandito na siya. So, sakto yung time natin. Yehey! Okay, upo lang ako dito sa may waiting area. Tagal ni Papa Dave. Kanina pa siya nag-land. It's already like 30 minutes or 40 minutes. Wala pa siya. Nangyari dun? Wala naman luggage yun. Hand carry yung gamit niya. Busy siguro ang ngayon. Immigration. Yung sa machine. Nangyari dun? Ang tagal. Para nakita ko na si Papa, tinan niya yung show. Hinahanap niya ako. Ayan siya. Hinahanap niya ako. Ayan siya, oo. You looking for me? I thought that was you with the balloons and all these people. And then I was like, No balloons for you. Bahay na kami mga kalalabs. Grabe yung ulan. Sobrang lakas. Buti na lang may payong ako. Si Papa Dib yung niya naman, yung kanyang pangalan nito. Yung kanyang hoodie na dinala ko is okay naman siya sa ulan. Ngayon, ang gagawin ko is prepare ko lang yung mga need niya kasi maliligo na siya. Yung pantulog niya. Ay, yung pantulog. Ayan. And then, towel. Okay. Towel and then underwear and then t-shirt ready. Ngayon, papainit ko yung aking nilutong chicken soup. Lab, this is only a chicken soup with vegetables, but if you want me to put noodles, then we can do that. What do you want? Egg noodles, like for chicken noodles, something like that. maybe a little egg noodles would be good. Yeah? Okay. Kunin ko yung Nicole's not home yet. Si Nicole ay lumabas. Oh my God, your lab? Your luggage is so wet. What do you mean it's weird? Umuulan, grabe. Nagtatago kasi si Ubi sa room ni Nicole. Tapos yung room ni Nicole sobrang kalat. Kasi iniwan niya na hindi niya pa tinupi yung mga nilabhan niya. Alam niyo naman ako, hindi ko yan papakialaman. Kasi responsibilidad niya yan. Kailangan niya nang ayusin yung mga gamit niya ng siya lang. Dahil she's 16 years old. So, hindi pwedeng laging na lang si mama ang mag-aayos niyan. Aw, Ube, do you miss Papa Dave? What are you doing? Okay. Tikman ko nga to kasi hindi ko siya tinikman kanina. Okay, good.
Yum. Ito yung gagamitin natin na ano, para sa kanyang ano, soup. Huwag nyo tong ilalagay kasama nung ano, yung, pangalan ito? Itong chicken broth na may celery at saka carrots. Huwag nyo tong ihalo. Ang gawin nyo is i-separate nyo siya. Kasi hindi siya maganda pag hinalo mo na siya kaagad dun sa may mismong soup niya. Parang pag na-overcook siya, hindi siya masarap. So, much better na pakuluan sa separate bowl, sa separate na lutuan. And then, saka nyo siya i-assemble pag kakainin na. Maglalagay ako ng konting asin para may lasa yung noodles. Nagutom na rin ako kasi hindi naman ako kumain. Kanina kumain kami ni Nicole yung pasta. Pero that's it. Yun yung kinain natin. Check ko nga tong avocado ko kasi baka mamaya ano na siya, hinog na siya. Hindi na naman siya makain. Lagyan ko siya ng ano. Ang tawag dito yung gatas kasi gusto ko yung avocado na may Bear Brand at saka konting asukal ba. Ginagawa nyo rin ba yan? Kasi yun yung paborito kong ginagawa. Hala, parang ano na to. Ay, brown na yata. Brown na. Oh. Yan siya pweds. Ilang araw pa lang to, naging ganyan na. Sayang tuloy. Ito na yung sinasabi ko eh. Pag nakasale talaga, no? Ay, ito pwede pa. Pwede pa tong isa. Yee. Beb, I prepare your clothes already and your towel there, okay? Pwede pa tong isa. Na-miss ni Papa Dib si Ube. No, kulit-kulit na naman niya. Ayan, lagyan ko to ng gatas. Yummy, yummy. Dapat talaga, pag bumibili ng avocado, kinakain na kaagad. Pero nung ano kasi nito, nung binili ko siya, matigas pa siya. Tapos, nung ano na, after 2 days, I think. And then, hinog naman na siya, B. Yes. Ito kaya, pwede pa. Hindi na siya pwede. Sayang. Kaya ngayon, na ano ko na, mga kalalabs, na parang, yung especially sa gulay din, kasi dati bumibili na ako ng maraming gulay, parang ganyan. Tapos, minsan nasasayangan ako kasi minsan nabubulok siya. Ngayon, ang ginagawa ko is, like, example, magluto ako nito, kunti lang. And, imi-make sure ko na kung may leftover man, kunti lang din. Kinakausap ko nga si Papa Dib kanina. Sabi ko, kailangan yung pagkain natin is like portion-portion. Kasi sa panahon ngayon, kasi nagmamahalan na talaga. Kasi ako talaga yung nag-aano ng grocery, yung bumibili ng grocery. So, alam ko yung presyohan, kung dati ba mura. Mas mura noon, yung $100 mo, marami ka nang mabibili. Punong-puno na yung ano mo, yung cart mo. Pero ngayon, hindi na ganun. Like, wala, ilang piraso na lang, ilang piraso na yung binili mo, tapos, wala na, $100 na yun. Kaya, nung nasa Pinas din ako, di ba nabanggit ko sa inyo na sobrang mahal ng gulay. Marami din pala nag-comment nun, ang sabi nila, kaya mahal daw yung gulay kasi sa mga bagyo. Totoo naman yun. Kasi talaga nagulat ako, grabing kamahal ng gulay sa Pilipinas. Sabi ko, mas mahal pa kaysa sa karne. Kaya may mga nag-comment, ay ganyan lang yan ngayon, pero sa susunod hindi na. So sana ganun no, kasi grabe, ang hirap mag-budget ng pang grocery lang araw-araw. Grabe yung ano. Kaya tayong mga mommies, kailangan nating magtipid. I-check natin yung dapat nating mga binibili. Kunin ko lang yung gatas. Okay. Ay. Ito yung aking Bear Brand. Sarap to eh. Minsan pinapapak ko lang to, itong Bear Brand. Basta sarap na sarap ako sa kanya. Ayan. Alam nyo, baka mamaya isipin nyo, ini-ignore ko yung comment nyo no mga kalabs. May nag-comment din pala about kay Papa. Yung sabi niya, ba't mo binibilan ng ganyan si Papa mo, yung mga biscuit-biscuit na yan? Di ba may diabetes siya?
Okay, tapos meron ding nagsabi na, dapat di mo pinapakain ng ganyan yung papa mo kasi ganito ganyan, diabetes siya, ganyan. Alam niyo mga kalalabs, kahit pa sabihin ko na hindi, malulungkot siya. Sabihin ko bawal yan, ganyan ganyan, kasi diabetes ka. Lagi kong ginaganon yun. Sabi ko, oh, masobrahan ka, ganyan ganyan. Pero, alam niyo naman, pag tumatanda na tayo, tumitigas pa yung ulo natin. Like, hindi siya nakikinig. Sabi niya ako, okay lang yan. Sabi naman ni Idinil, okay lang yan, te, kasi pag wala naman kayo, hindi naman ganyan yan. Ngayon lang pag andi dito kayo. Sabi ko, okay. Pero, meron siyang follow-up, check-up. Ngayong January, hindi ko lang alam kung kailan sila pupunta. I-check lang kung kamusta na yung kanyang mga cholesterol, ganyan. Tapos, yun nga, ipapacheck din yung kanyang diabetes, ganyan. Kaya let's see kung ano mangyayari. Di ko lang alam ha, kasi hindi pa ako ina-update ni Idinil kung kailan sila pupunta. Laboratory lang naman yun. Okay. Wait ko lang si Papa Dib matapos na maligo. Tapos papakainin ko na siya. Kakain pala kami. Hindi lang siya kasi ako din kakain. Focused on the aircraft carriers in the Caribbean, a shadow war was being fought on the ground. This wasn't an invasion, it was a surgical extraction. Si Papa Dave ay na-miss ang aking luto. Nahihiya pa siya. Sabi niya, isang bowl lang. Tapos nung nag-shower ako, after ako nag-shower, sabi niya, pahingi pang isang bowl ng chicken noodle soup. How is it, Nicole? Kumakain na rin si Nicole. Kainin mo na lang lahat yan. Kasi yung leftover, it's not enough anymore. It's not. Kainin mo na lahat, B. Kaysa naman i-ref pa yan, ilang pirasong noodles na lang. Ititira pa talaga nila. May pasalubong si Papa din kay Nicole, oh. Ito yung, famous na Thai tea. Chatramui. Chatramui brand. Meron yung, ito ba yung sikat, mga kalals? Kasi meron pa yung isa eh. Is this the one? I think the one that, the other one that Papa Dave have, like, someone asked him to buy it for her. Like, Sherry. Yung, yung kasama namin sa office. Sabi niya, pwede din po bang magpabili ng isa? So, she had a different packaging. I think that's the other one, the famous one. Can I see it? I don't know. Maybe it's the same, right? 3-in-1. Hindi ko bet to. Hindi ko alam kung bakit. Or, hindi ko pa siya yung parang na-try talaga siya. So, Nicole, you need to be careful of, yung kung magtitimpla ka. Because it says here, 2 tablespoon. I don't know how many tablespoon that you can use for... I think, yeah, it's tea, black tea. I think it's, yeah, you should drink it in the like, afternoon or something like that. What about morning? Yeah, morning is fine. Pero sa gabi, wag na kasi black tea yata to. Correct me if I'm wrong, pero I think it's black tea. Alam niyo, hindi ko na mabasa yung maliliit na parang tumatanda na tayo, B. So it says here 200 ml of hot water or cold water, I think. And then 20 grams. So means to say 2 tablespoon tapos 200 ml of water. Yun. Hindi ko na mabasa. Sabi ni Papa, may sinan siyang picture sa akin. Sabi niya, yung mga yung may mga murang mga binibentang mga branded na bag, Gucci, ganyan. Gusto mo? No! Ayoko. Marami na akong bag. Sabi ko, pinagtitripan mo ba ako sa mga bag? Sabi ko, ayoko na yan. Sabi ko, meron na ako. Dami-dami ko ng bag. Aanhin ko pa yan. Meron na akong paboritong bag. Meron na siyang binigay sa akin na Sabi ko, ayoko ng bibilin pa sana niya ako. Sabi ko, no. Tapos tinanong niya ako, gusto mo to? Anong gusto mo? Sabi niya sa akin. Sabi ko, no, ayoko. Wala akong gusto. Kasi, naman, yung babalik naman kami ng Thailand. Kaya sabi ko, ako na lang bibili ng mga gusto kong bilhin. Kasi yung last stop niya talaga is Thailand. So, yun yung kanyang parang layover niya. Thailand to... Kasi siya pangalan nito. Meron siyang layover din. So, Thailand, Hong Kong to Vancouver. Yeah. Ube, come here.
Ube, come. Come. Come here. Come here, come here. Ang alaga ko, oh. Come here, oh. Lalapit yan. Come here, come here. What's up? Come here. Ah, what's up? How are you? Hmm? Hmm? Huh? What do you want? Na kumain ka na rin, di ba? Hmm? What do you want? Pag tinatawag ko to, lalapit din siya. Come here. Mag-e-end na rin ako ng vlog, mga kalabs. Yun na yung vlog natin. At ako ay magpapahinga na. Tomorrow is Monday, another busy day again and again. So, sana si Papa, di ba, hindi siya masyadong ma-jetlaggers. Jetlaggers! Kasi, I think siya yung at mahaba din siyang mag-recover. Pero, kasi gabi na, sakto lang din naman yung dating niya. 9 p.m. na ngayon, matutulog siya ng 10. So, magigising siya siguro, let's say, kung hindi siya jet lag, 7 a.m., something like that. Let's see kung ano mangyayari. But, naka-prepare naman na yung mga isnak-isnak niya, kaya wala siyang problema kung bigla siya nagutom mamaya. May na-prepare naman ako. Kaya, sabi ko, pag nauna ka nagising, huwag mo kong gisingin kasi kailangan ko talaga ng extra pa na tulog para makarecover ako ng bongga at magawa ko yung mga dapat kong gawin. Alam niyo yung mga yung mga trabaho, ganyan, para makapag-focus na tayo and back to reality na talaga. So, ayun na po yung vlog. Thank you all for watching. Sana po ay na-enjoy nyo. Please don't forget to like and subscribe. And see you on our next vlog, mga kalabs. At kinukulit na ako ng alaga ko. Bye!